Nagsimula na ngayong araw ang inisyal na pagdinig ng binuong Tri-Committee ng Kamara na tutugon sa problema sa fake news sa bansa. Lumahok naman sa pagdinig ang iba't ibang social media platforms at iba pang stakeholders. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Nayomi, nasa 60 panukala at resolusyon na ang nakabinbin dito sa Kamara patungkol nga sa paglaban sa fake news. Kaya naman, ngayong araw ay sinimulan na ng House Tri-Committee ang kanilang inisyal na deliberasyon ukol dito. Nanindigan si House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez na napapanahon na para masugpo ang talamak na pagkalat ng fake news sa bansa, lalo na nga sa social media. Sa inisyal na talakayan ng House Tri-Committee na binubuo ng Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Information at Committee on Information and Communications Technology, dumalo ang mga kinatawan ng iba't ibang social media platforms at iba pang stakeholders. Ayon kay Congressman Fernandez, bagamat kinikilala nila ang freedom of expression ng bawat isa, dapat ay mapanagot na ang mga taong sadyang nagpapalaganap ng mga kasinungalingan at maling impormasyon. I think we have to criminalize dahil meron po mga bills na pinel sa atin criminalizing itong mga troll farms. And I think it's just right. Like for example, saan ka naman nakakita na dito sa atin talagang minumura ang presidente, minumura ang vice president, minumura ang speaker, minumura ang senate president. Mahirap po, pero I think andun sa freedom of expression eh. Pero kung sakasakali na ito pong mga nagkikreate ng mga disinformation, gumagawa sila ng narrative na sarili nila dahil kinikater nila yung mga nagpipinan sa kanila, yun ang dapat po natin ma-check. Bukod dyan sa hiwalay na pagdinig naman ng House Committee on Basic Education and Culture, binusisi rin ang issue ukol sa Comprehensive Sexuality Education Program ng Department of Education. Tutulang ilang kongresista sa pagtuturo sa mga eskwelahan ng CSE, gayong wala pa namang hiwalay na batas ukol dito. Paliwanag naman ng DepEd, sakop ito sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 o RH Law. Samantala, sa ngayon, inaabangan din natin ang inaasahang paghahain ng ethics complaint ng kampo ni Attorney Ferdinand Topacio laban kay Congressman Dan Fernandez. Ito ay patungkol sa mga pagdinig ng House Quad Committee at pumalag si Topacio sa mga umunoy banat sa kanya ni Fernandez at paglubog umano nito sa karapatan ng kanyang kliyente na si Cassandra Ong. May tugon na riyan ang kongresista. Well, karapatan po niya yan. Pagbigyan po natin at i-hear naman po dito sa Kongreso yan. Or kung may violation tayo, di magdesisyon ng committee. Ganun kasimple yun. Di ba? Harapin natin lahat yan. Di ba? Nayomi, ngayon lamang ay naglabas na rin sa unang pagkakataon ng pahayag si House Committee on Appropriations Acting Chair Stella Kimbo patungkol dito sa mga issue sa 2025 National Budget. At ang sabi nga niya, the 2025 General Appropriations Act is lawful, valid, and fully enforceable. Nayomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.